Ipinagdiriwang ko ngayon ang ika-128 kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kasabay niyan ay ang patuloy na pag-aaral din ng kanyang mga obra na ginagamit ngayon sa mga paaralan. Pero alam niyo ba na maaari niyo na ring makausap si Dr. Jose Rizal at matanong ang tungkol sa kanya gamit ang kasalukuyang teknolohiya? Alamin natin ang balita mula kay Erlo Bringas. Naging bahagi na ng kasaysayan ng ating itinuturing na pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bahagi din ng ating aralin sa eskwelahan ang kanyang naging buhay at marami pang naiambag sa Pilipinas. Pero alam nyo ba na maaari nyo nang makausap si Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng isang teknolohiya? Kumusta ka, Dr. Jose Rizal? Me encuentro bien, señor Bringas, aunque los años pesan sobre mis hombros. El exilio en Dapitan. Maaari ka bang magtagalog? Oo naman, señor Bringas. Ano po ang nais ninyong itanong o pag-usapan? Yan ang tinawag na AI Rizal o Artificial Intelligence, na kung saan maaari ka nang makapagtanong ng mga impormasyon na naging bahagi ng ating pambansang bayani. Ilan yan sa inobasyon na ginawa ng voice master na si Pocholo de Leon Gonzales. Hindi ito isang typical na AI experience, kundi maaari mong malaman din ang mga kaalaman patungkol kay Rizal na para bang siya ang nagkukwento at siya din ang iyong kausap. The program was conceptualized 30 years ago. So, sobrang ang idea ko, gusto ko sanang gumawa ng libro na sana makakausap ng tao si Rizal. So, ako, kausap ko si Rizal. So, hindi pa available ang technology noon. So for the past 20 years, nagsusulat na ako tungkol kay Rizal using a lot of references. Halos 30 taon na sa industriya si Gonzales at isa ito sa kanyang pinroyekto. Ang masaliksik pa ang buhay at mga pinagdaanan ni Rizal, kaya sa pamamagitan nito na ibuhos niya mga impormasyon patungkol sa ating pambansang bayani sa pamamagitan ng bagong teknolohiya na Artificial Intelligence. Pinaglaanan niya ng panahon bago ito mabuo at may bahagi sa mga kabataan sa ating mga Pilipino. Sa ngayon kasi, Artificial Intelligence na ang kadalasang gamit-gamit ng marami. Kaya pag nasubukan mo ang bagong inobasyon na ito, maaari mo nang makausap at matanong ng mga nais mong matanong at syempre mayroon limitasyon. Ano nangyari sa huling araw mo bago ka patayin? Ang aking huling araw ay puno ng pagdalaw ng mga mahal sa buhay at mga pari. Nagkaroon ako ng pagkakataong makapagpaalam at makapag-iwan ng mga mensahe sa aking mga sulat. Isinulat ko ang aking huling tula, ang Mi Ultimo Adios, isang pamamaalam sa aking pamilya. What if si Rizal na yung kausapin mo, tanungin mo ng direkta tungkol sa kanyang kasaysayan at ano ang kanyang prinsipyo, ideolohiya at mga pinagdaanan niya nung panahon niya. This is the first time na makakausap ng lahat ng tao mula estudyante, guro at ordinaryong Pilipino na talagang ibabalik natin si Rizal sa pamamagitan ng Artificial Intelligence. Ang limitasyon lang doon sa conversations with Rizal ay naaayon lang sa kanyang panahon. Pero pwede mo siyang tanungin sa mga opinion niya hinggil sa mga nangyayari ngayon. Maaari din itong magsalaysay ng ilang linyahan at kwento sa mga sikat na libro ni Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, habang napapanatili nito ang historical authenticity. Maaari mo ba akong bigyan ng kaunting impormasyon patungkol sa El Filibusterismo? Ang El Filibusterismo, Ginoo, ay isang nobela na aking isinulat bilang isang pagpapatuloy sa Noli Me Tangere. Mas madilim at marahas ito kaysa sa una, naglalarawan ng isang Pilipinas na lubhang nasasaktan ng pang-aapi at katiwalian. Ano naman ang Noli Me Tangere, Dr. Jose Rizal? Ang Noli Me Tangere, Ginoo, ay ang aking unang nobela. Isang masusing paglalarawan ito ng lipunang Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Inilalarawan nito ang katiwalian ng mga prayle, ang pagmamalupit ng mga opisyal ng pamahalaan, at ang paghihirap ng mga Pilipino. Isang panawagan ito para sa reforma at pagbabago
Ayan, nakapanayam ko na ang ating pambansang bayani. Ayon kay Coach Pocholo, nais niya lang daw na buhayin ang pagka-Pilipino at makabayan ng mga Pilipino sa kasalukuyang panahon dahil tila nakakalimutan na raw kasi ng ibang kabataan ang pagsasakripisyo ng ating mga bayani tulad ni Dr. Jose Rizal. Kaya masusi niyang sinaliksik maigi ang mga detalye maging lahat ng impormasyon patungkol kay Rizal bago niya ito na isalin at gawin nga sa isang teknolohiya na maaring mapakinabangan ng marami. Napakalaking tulong nito kasi mabibigyan din ng hustisya din eh. Kumpara sa mga author or mga historian na again, depende sa kanilang interest, sa motive nila or sa kanilang interpretation tungkol dun sa kasaysayan ng ating mga bayani. Ay suportahan natin ang ganitong programa sa paggamit ng makabagong teknolohiya, lalong-lalo ng artificial intelligence dahil naniniwala ako malaking tulong to para maibalik ang pagiging makabayan, pagkakaroon ng patriotism at pagbalik ng mga kulturang Pilipino, lalong-lalo ang paggalang. Ano ang iyong mensahe sa kabataan ng kinabukasan? Sa mga kabataan ng bukas, ang aking mensahe ay simple. Gamitin ang inyong talino at lakas para sa ikabubuti ng inyong bayan. Huwag matakot na mag-aral at matuto, sapagkat ang kaalaman ang susi sa pag-unlad. Maging matapang sa pagtatanggol sa katotohanan at katarungan, ngunit gawin ito ng may karunungan at kapayapaan. Mahalaga ang inyong papel sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa ating lahat. Alagaan ang ating inang bayan. At habang umuunlad ang teknolohiya, magiging malaking tulong daw ito para maipagkonekta ang kasalukuyang panahon maging ang mga kaganapan noong mga nagdaang panahon. Magiging bahagi raw ito para mas accessible at mga impormasyon at mga relevant information patungkol sa ating tinatawag na national hero na si Dr. Jose Rizal. Erlo Bigas para sa Matanag Agila, matatag, matapang, matapat.